Magandang araw muli mga ka-edoks. Ngayon, malapit nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill. Malinaw na ang magiging direksyon ng susunod na barangay at sangguniang kabataang elections, pati na rin ang haba ng panunungkulan at limitasyon ng termino ng mga opisyal. At ito ngayon ang ating bigyan ng pagpapalaga sa ating talakayan sa araw na ito, Agosto 10, 2025. Kaya stay focused at makinig ng maigi. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa kasalukuyang kalendaryo, nakatakda sana ang barangay at SK elections sa Disyembre 2025. Pero kapag tuluyang naisabatas ang BSKE enrolled bill, ililipat ang halalan sa Nobyembre 2026. Ito ang magiging bagong takbo. Ang lahat ng regular na BSKE ay gagawin tuwing Nobyembre kada 4 na taon. Ibig sabihin, matapos ang Nobyembre 2026, susunod na halalan ay Nobyembre 2030, tapos 2034 at tuloy-tuloy na kada 4 na taon. Isa sa pinakamalaking pagbabago. Mula sa 3 taon na termino ng barangay at SK officials, gagawin na itong 4 na taon bawat termino. Kaya mas mahaba na ang panunungkulan sa bawat pagkapanalo. Para sa mga barangay officials, punong barangay at mga kagawad, mananatili ang patakaran na maximum of 3 consecutive terms sa parehong posisyon. Pero dahil 4 na taon na ang bawat termino, pwede nang umabot sa 12 taon na tuloy-tuloy na panunungkulan kung 3 sunod-sunod na beses na mananalo. Kung magbibitiw sa gitna ng termino ng kusang loob, hindi ito magpuputol ng bilang sa consecutive terms. Para naman sa SK officials, ayon sa nilalaman ng bicameral at enrolled bill, magkakaroon din ng 4 na taong termino, ngunit iisa lamang na termino at bawal na ang re-election sa parehong posisyon. Ito ay para mas mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming kabataan na makapaglingkod. Mahalagang linawin. Sa batas, ang bilang ng consecutive terms ay nakabase sa dami ng terminong naipanalo at hindi sa eksaktong bilang ng taon. Kaya kahit mag-iba ang haba ng termino, basta natapos mo ang buong termino, iyon ay bibilangin bilang isang buong term. Halimbawa, ang kasalukuyang termino na nagsimula noong Oktubre 2023 at magtatapos sa Nobyembre 2026. Kahit ito ay 3 taon lang, bibilangin na ito bilang unang termino sa consecutive term count. Kapag nanalo ulit sa halalan ng 2026, iyon na ang ikalawang termino na tatagal ng 4 na taon hanggang 2030. At kung muling mananalo sa 2030, iyon na ang ikatlo at huling sunod-sunod na termino hanggang 2034. Kaya sa transisyong ito, posible ang 11 taon tuloy-tuloy na panunungkulan. Mas mahaba kaysa sa dating maximum na 9 na taon, pero mas maikli ng kaunti sa full 12 taon na mangyayari kapag tuloy-tuloy ng 4 na taon bawat term sa hinaharap. Bago ang bagong batas, 3 taon bawat termino, times 3 terms, maximum 9 na taon. Pagkatapos ng bagong batas, 4 na taon bawat termino times 3 terms, maximum 12 taon. Transition 2023 hanggang 2034, 3 taon plus 4 na taon plus 4 na taon, 11 taon maximum tuloy-tuloy. Sa madaling sabi, ang BSKE enrolled bill ay magdadala ng mas mahabang termino, mas matagal na pagitan ng halalan, at mas matagal na maximum years na pwedeng maglingkod ang isang opisyal kung paulit-ulit mananalo. Ito ay malaking pagbabago sa lokal na politika at dapat natin itong maunawaan para mas maging matalino sa susunod na halalan. Mga ka-edoks, ito ang obserbasyon ko dito at ang posibleng mangyayari sa hinaharap. Kung mapipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang BSKE enrolled bill, malaking pagbabago ito sa pulso ng ating barangay at kabataang pamamahala. Isipin mo, mula sa dati 3 taon lang bawat termino, gawin ng 4 na taon. Ang halalan mula Disyembre 2025, ilipat sa Nobyembre 2026. Kung dati kada 3 taon may pagkakataon tayong magpalit o magpanatili ng leader, ngayon 4 na taon muna
bago tayo makaboto ulit. Para sa ilan, mas mabuti ito dahil may mas oras ang opisyal para tapusin ang mga proyekto. Pero para sa iba, baka maging mas mahirap tanggalin ang mga hindi maayos maglingkod dahil mas mahaba ang paghihintay. Tungkol naman sa term setting, para sa barangay officials, manatili sa 3 consecutive term limit. Pero dahil mas mahaba na ang bawat termino, ibig sabihin ay pwede nang umabot sa 12 taon na tuloy-tuloy ang panunungkulan. Kung isasama pa ang transition mula sa kasalukuyan 2023 hanggang 2026 na term, pwedeng umabot ng 11 taon bago mapalitan ang kasalukuyang leader kung paulit-ulit na mananalo. Para naman sa SK, mas mahigpit. Isang termino lang na 4 na taon, tapos wala nang re-eleksyon sa parehong posisyon. Layunin daw nito na mas maraming kabataan ang mabigyan ng pagkakataon. Mas mahaba ang panahon para sa continuity ng mga programa. Mas matagal bago magkaroon ng panibagong eleksyon. Kaya kung may palpak na leader, mas matagal bago mapalitan. Mas haba ang panahong pwedeng gamitin ng nakaupo para palakasin ang impluensya sa susunod na eleksyon. Nakakalungkot kung ang mga ganitong uri na leader ang mananatili. Pwede bang malaman ang inyong mga saloobin tungkol dito? Sa palagay mo, mas mabuti ba ang 4 na taong termino para mas maraming magawa? O mas ligtas kung 3 taon lang para mabilis ang pananagutan? Pangalawa, kung 3 sunod-sunod na termino na ang limitasyon, tama lang ba na umabot ito ng 12 taon o dapat bawasan? 3. Para sa SK, sang-ayon ka ba na isang termino lang at bawal nang mag-re-elect? O dapat pwedeng mag-extend kung maganda ang trabaho? Pang-4, kung ang eleksyon ay ilipat sa Nobyembre 2026, sa tingin mo, paano maapektuhan ang kampanya at ang paghahanda ng mga kandidato? I-comment ang inyong mga kasagutan sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa mga leader ng inyong barangay. Hanggang sa muli, mga ka-EDOX.